Hi guys, this is Jamel Anyasco. I'm recording this video for my project in OOP2. So, here it is, guys. So, hello. Today, the title of my application is Jamel's Landing Form. In my application, it has 6 frames: name, login form, sign up form, user dashboard form, forgot password form, loan form, and the payment form. So, in the login form, let's focus on the sign up form first. In the sign up form, my imports are Java Swing, Java AWT, asterisk, and Java SQL asterisk. The asterisk is for to select all the components of the swing, select all the components of the AWT, and select all the components of the SQL. So the class declaration here is the class sign up form, extends gframe, and then the components of my declaration are the JText field, full name, contact field, email field, username field, and in the password field. So you can put the dire butang sa user kung unsay ang ganahan nga password og ang register button, which is after niya ma-type yung credentials. So dito sa constructors, set title, sign up form. So mo ni magawas dire sa login frame ni, login form. So dire ta mo ni ang magawas. So dire sa panel, form panel, ang gibutan dire grid layout, na siya 5 ka rows, 1 2 3 4 5 nya duha ka column, 1 ug 2. So ang iyang kalagyon dire mo ni ang 10 nya 10 pod ang iyang spacing. So dire mo na ni ang add field. So i-add dire ang mga kuan. So ang full name, which is na dire full name, as you can see mo ni ang panel sa full name niya. Ang field sa full name is kani mo ni ang field, anya mo ni ang panel. And then next is the contact number. Need ang contact number para magkuan ang imuhang if mag-forget makalimot kasi password, ang contact number ang pangayoon. So mo ni ang field, mo ni ang mo ni ang panel, mo ni ang field. So same as the email, the username, and the password. So ang the button, which is the register field. So ang action sa button is runs the block when the register button is clicked. If wala ang kuan, dili ma-inputan sa sa user ning gipangayo nga field dire sa ibabaw, ang mugawas is please fill out input field, which as you can see as you can see here, please fill out all fields. So need nimo mag-input dire. So input ta og Jamel Anyas. Ang contact number is 1 2 email So magpili tag username nato. Username nato is Jamel lang. So ang password is 1 2 3 4. Ay sa'yo. 1 2 3 4. So na register naman dire mo automatic na to siya nga mo dong sa ato ang database, which is here in the user. Na ang user ID nato ay 5. So nana Jamel Anyasco. So dire so nabutang naman to mo na ni siya na ang ninggawas na to account created. So dire ari ta mag-connect sa database, which is kaning connect con driver mo ni ang sa atong database, which is the lending DB. So ang sa pag-insert nato sa data is this
string SQL, insert users, full name, contacts. Ang kaning mga question mark, mapulihan ni siya sa mga gi-input sa users. Uses a parameterized SQL query to prevent SQL injection. Inserts the data into the users table. Ang kaning kaning PST execute data mo ni siya ang mo save sa data into the database. Kaning and then the G option pane, which shows the confirmed dialog, closes the database connection and closes the sign up form. If sakto ang if okay na ang gipang input sa users, ang mugawas dito kay ang account created. And then sa error and handling, ang kaning catch dire mo ni siya ang mugawas ni nga message if nay mali or something goes wrong. So this set visible true to show it to the window. And then let's proceed to the login form kay human naman tag input sa ato ang naka-sign up naman ta sa ato para sa atong database. So next here in the login form, so same as the sign up form, naka-import ni siya and class declaration, component sa class declaration, and then ang constructors here, and then font of style same lang sa sign up form, and then ang sa panel mo ra gihapon ang iyang pero ang sa login form dako ni siya kay ang iyang size is 600 by 400. So dire mo ra gihapon ang grid layout, 3 rows, 2 columns, which as you can see here 1 2 3 okay, 3 rows and 2 columns. And then ang pag-add nato sa mga label o sa field, which is here ang username, ang user label o user field, makita nato dire kani ang label niya, ang field, ang username field o ang password field. So sorry. And then more to dire ang kani ang pag-add sa form sa panel dire, pag-add sa form sa panel. And then kani siya mag-add ni siya og mag-add ni siya sa panel sa center sa window, which as you can see here na siya sa center. So direta sa bottom panel, which are the sign up button and the forget password button, which as you can see here, sign up button and the forget password button. So dire na ta sa action, login button, action sa login button. If sakto kani siya mo ni siya this gets what the user type and remove extra spaces kani siya, o unsay i-type sa user dire mo ang kadto siya ang mukuha like this. If ang user wala nay sa username lang ning input ana, ang mugawas ana, please enter both username and password, which is sakto kay ang gi-input sa user kay ang username lang. And then ang kani siya the connection to database, as you can see here, lending DB, and then ang SQL query, which is uses prepared statement to prevent SQL injection. Kani mapulihan ni siya og unsay gipang input sa user sa username field ug sa password field. So og sakto ang credentials, if the credentials are correct, mo ni siya if the username and password match, get user ID, kuhaon to ang user ID adto niya, shows success
message which is ang login successful. If ang credentials kay mali, ang mugawas dire invalid credentials. So let's us try here. Sorry guys. Dire na buta man tag Jamel. Adto yes, Jamel. Wrong ang username pero sakto ang password. Ang mugawas na is invalid credentials. As you can see here, invalid credentials. If sakto ang credentials nga to ibutang, dire 1, 2, 3, 4 ang mugawas din login successful mo na ni successful na atong pag-login. Then back sa ta sign up button, kani ang action sa sign up button ug sa forget password button. If wala pa ka sign up, dire mo click sa sign up button. If nakalimutan ang password, dire sa forget password. So mao ra gyapon ang set visible true para makita sa window og ang this is the main method. So after nato dadto sa login frame, login form, diri na punta sa forget password form. Kani nga form mo ra ni magamit ra siya if makalimot ang user sa iyahang password. So same lang sa sign up form og sa login form, mo ra gyapon ang iyang import. Naka-swing, AWT, ag SQL asterisk, class declaration, o components sa declaration. So, constructor here, o ang Windows setting, muna siya, Windows setting, kani siya, nagamit siya border layout para ma-split ang window sa center, are, as you can see here, nagyapon siya sa center. Then sa panel, form panel, which is kane, naka form panel 1. And then sa pag-add na punta sa field, dire panel, ang username dire kay mo na kinahanglan man ang username if makalimutan nimong password. So field niya. So ang gibutan na sa password form is if makalimutan nimo yung password, pangayoon sa frame kay ang imong username o ang imong contact, registered contact, which ang imong gibutang adto sa sign up form ganiha. So as you can see here, dire nya inegsakto ang imong contact, dire mo proceed ka sa new password. Mo na ni ang frame sa ang sa password. As you can see here, dara password, registered contact. If sakto na, i-reset mo password. So next, dirita sa reset button. So wait lang. So kani ang ato ang button. Kani ang atong button naka south layout ni siya. As you can see here, border layout naka-south. Para ang flow sa layout nato na sentro siya sa sentro ang reset button sa as you can see here. Forget password here. Nasa tunga siya. Naka-south layout ni. Mo ni siya. South layout. So ang action listener here og ang validation string user mo ni siya pangayoon if sakto ang i-type sa user adto sa username field niya sa contact field, if sakto ay if mali di ay or na siya na wala na inputan ang mugawas, please fill out all the fields. So mo ni ang connection ni kani siya naka-connect na ni sa database nga LendingDB, which as you can see here, LendingDB sa users. Dire mo gawas ang user ID, username, password, full name, contacts, and email para ma-verify sa frame sa ato ang GUI. So dire ang kaning select asterisk from users, mo ni siya ang move verify if ang user na if the user exists, mo iyang tan-awon og naa ba jud tong user nga gi-type sa let's see here
butang ta dire ang di ba gilagi na to ganiha kay Jamel man magbutang ta og anyas ko og 1 2 3 4 5 6 7 8 butang ta password 1 2 3 4 na ang ninggawas dire is username or contact incorrect kay wala man dire sa atong database to nga kuan username ang naa dire nga username kay Jamel Raman. So here sorry balik ta dire og if masakto ang input dadto sa user ma-update ang password sa user dire ma-update ang password if sakto ang gi-input sa user sa password field if sakto ang gi-input sa user dire og dire nya nagbutang na pa siya new password if sakto to ma-update ang atong database ma-update ang password I'll show you later so dire mo ni mo gawas if successful if incorrect ang mo gawas or incorrect ang gi-input sa user mo ni mo gawas siya incorrect username or contact so this mo kani mo catch if there's any error so atong suwayan ato sa ni x og ex so butan ta dire og nakalimot ta sa atong password so ang atong username ganiha Jamel. So, if sayop ang atong number ibutang tag puruan, nya password ana. Ang mugawas dire, incorrect username or contact kay inigbasa sa database wala man tong contact wala man ang contact nga gi-input sa user dire. So, mo error jud to siya. So, if atong sakton ang contact, tawag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 og butang tag password is hinumdumin ninyo nga password 1 2 3 4 so butang tag 1 2 3 4 upat ka 1 atong gibuhat nga new password so ang dire ato sang refresh na update ang password into upat ka 1 so mo na to siya guys so that's it for the forget password frame. So after the forget password button, we have here our user dashboard frame. So as you can see here, mo ni siya ang ato ang dashboard. Mugawas dire og pila ang amount nga giloan nimo, nya pila ang nabayran nimo og ang balance nimo og when ang due date sa loan nimo. So same as the others na ang import niya is still the Java Swing, AWT, and the SQL. So, and the class we have the class declaration here. Public class, user dashboard form, extend gframe, and the wait lang. Sorry. And then we have the constructor here, user dashboard, and user ID. So, ang mani siya ang Windows setup sa atang form which is this. Ganiha dirito siya nakasentro kay nakakonta location relative to null na siya nakasenter na siya. So, dire mo ni siya ang magkuhan sa variables para mo display sa sa payment info or sa loan info. So dire ang kane mo ni siya ang connection sa database as you can see here the lending DB ang name sa atong database o kani mo ni siya ang mo kuha or mo fetch sa most recent loan o most recent loan sa kuan ato ang user. So if ang loan nag-exist ang loan mo ni siya if exist ang loan i-display adto kung pila ang imuhang i-display ito yung loan ID, ang amount o ang loan date o ang due date. So ang direta sa get total paid Iga na X data na sorry guys. Jamel 1 2 3 4. So dire mo ni
So kani mo ni siya o mo ni siya mukuha, get the total payment made from that loan. Kung nagbayad ka sa imong loan, mo ni siya ang mukuha kung pilay imuhang gibayad sa imuhang loan. So kani siya show loan info dire mo ni siya ang mukuha kung info sa imuhang loan dire. Button for user action. Here we have our action button here, which are the borrow money or make payment. As you can see here na itong button borrow money or make payment. So I go. So that's it for the user dashboard, guys. Connected ni siya ang user dashboard nato connected sa loan form, which is this, and payment form if ang user mo pili siya kung unsa yang pilion dire, muadto siya sa corresponding frame. Naka-set default visible para makita sa atong window. So yeah, that's it. Dire ta magpili ta og ato ang loan. So after our user dashboard form, we're gonna jump into the loan form. So ang overview sa atong loan form is kani nga form part ni siya sa loan management system, which if we click borrow money, which if we click borrow money, ang mugawas dire is kani kung ang amount, kung pila ang kwarta nga imuhang i-loan or how much money you want to loan, ang loan date, kung kano sa kaning loan, og ang due date. So let's explain our code here. Maori gyapon ang package yung import, Jamel Añasco's Lending Corp. Java Swingbat, we have this new our Java time and local date. Kaning import to get the current date og i-calculate ang due date. So ang atong class constructor here og let's jump into the Windows setup. As you can see here, makita man dire og unsa ato ang setup. So after that, ang form field, which is here J level, mo ni makita po dire kani ang ato ang mga field dire, ang amount, ang ato ang text field here, og ang ato ang label sa ato ang date, og ang pag-add sa mga components sa window here, as you can see here. Og next is ang button action listener. So ang button action dire kaning kani siya mo ni siya magkuha og mag-convert sa value og parses the amount from string. I-parse niya ang amount gikan sa string, mahimo yan double kay ato man gi double amount dire. So ang naa dire mo ni ang mag-insert, atong i-insert ang loan sa database dire. So mo na ni ang ato ang query string insert into loan. Ang query, as you can see here, question mark, mapulihan ra gyapon na siya sa magi input sa user. So direta sa navigation, which is ang kane loan request submitted, or I think wala na ni yes, sakto. If ang error, magyapon ni ang error handling. So let's show the actual
frame here. Sorry. Ang ato ang i-loan is magutang tag 1,000. So, 1 month ang due date sa ato ang loan. So, muna siya, 1 month from now is June 29. So, submit loan request. So, kanto siya mo loop. As you can see, mo loop kay inig-dispose nato sa atong frame, mo loop ni siya sa user dashboard sa user ID nga gigamit. Makita man dire. So, kadtong ato ang input dadto ning tatak na to sa ato ang database dire sa loans. So, loan ID nato kay 3. So, ang user ID 5 which is ang naadere mo ang atong user ID sa ato ang name dere. So, nakabutang dire ang ato ang loan amount, ang amount sa atong gi-loan, ang loan date, kung kano sa taga-loan ug ang due date. So, ninggawas na to sa database. So, ang makita man dire. So, let's proceed to our payment form. So, I'm sorry. So, nahuman naman ta sa atong loan form. Ning kani siya, ning balik, ning loop back sa ato ang dashboard. Sa ning loop back ang loan form, pag enter adto, ning loop back siya sa ato ang user dashboard. Mo na ni kay ato ang pag-dispose man. So, sa atong dashboard na update na natay loan amount, so total paid, remaining balance og ang due date. So mo ni, so mo ani nga kuan mo diretso na ta sa atong payment form. So ato ang bayaran. Atong bayaran ang ato ang balance. So let's go make a payment. So let's our code. So here mo ra gihapon sa payment form ang local date ang naka-import, same as the loan form, ang declaration, ang class og ang constructor declaration o class, kani ang atong class og ang constructor. Ang ato ang window setup, same as the other frames. Ang kani ang ato ang kuan, ang sa form field nato na dire ang user ID, loan ID, loan date. Dili ma-editable ang atong ang user ID, dili pod ma-editable, dili pod mausob ang ato ang loan ID, ang ato ang loan date dili na mausob, og ang due date dili ni mausob. Ang typeable ra dire is ang kuan, dili mausob kay og unsay loan ID sa user mo naman din na og ang iyang user ID. So dili na jud na mausob. Ang mausob ra dire is ang pilay amount imong i-type. So type tag 1,000 kay 1,000 may atong utang. So 1,000 i-type. So dire so load latest loan mo na ni ang sa database, naka-connect sa ating database which is here. Mo tong mugawas kung unsa ang loan ID nimo, user ID nimo, og kano sa imong loan date og ang due date. So mo na ni if sakto ang ato ang loan ID og loan date, mo ni mugawas. Else no, mo dispose din ni siya, dispose here. Saro to. Here, dispose. So, ang inig-submit na to sa payment dire, pay button. Where was it? Payment button. Loan ID. As you can see here, ang atong payment button kani siya iyahang basahon og iyang basahon ang entered amount ug ang date. As you can see here, mo ni iyang basahon ang entered amount ug ang date. So ma-update ang ato ang database kay nakabutang man nato ato ang i-insert ang payment sa ato ang ID. So it's like we're updating it
So dire ang values. So if ma-type na nato payment submitted, mo loop back na pud gihapon ni siya sa atong dashboard. So let's see here. Bang, submitted, look back to. So ang ato ang balance na bayaran na. So mugawas gyapon diri ang ato ang unsa atong gi loan, pila ang atong gi loan ug ang pila atong nabayaran. So diri ta sa ato ang database. So ang atong database ma-update naman eh. So dire ang ato ang payment mo na ni ang ato ang payment na update na kung pila ang atong gibayad dire. So that's it for our application which is ang Jamel's Lending Corp. Thank you for listening. God bless.